Pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman si dating Congressman Zaldico kaugnay sa maanumalyang proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dawit din dyan ang 17 iba na karamihan ay opisyal ng DPWH. Nakatutok si Jonathan Andal. Kumpleto ang 3 miyembro ng ICI o Independent Commission for Infrastructure nang ipasa sa Ombudsman ang mga inirekomenda nilang sampahan ng reklamo. Una sa listahan ng kare-resign lang na kongresista na si Zaldico na itinuturong mastermind sa korupsyon sa mga flood control project. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Corrupt and Graft sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Kabilang sa basihan ng rekomendasyon ang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na ginawa ng SunWest Incorporated, dating pag-aari ni Co. Ginamitan kasi yan ng substandard na materyales, partikular ng sheet pile o bakal na 3 metro lang umano ang haba imbes na 12 metro. Kaya nalugi ang gobyerno ng 63 milyong piso. Kulang-kulang din umano ang dokumentong ibinigay ng SunWest ng bayaran ng DPWH tulad ng mga madilim na litrato para ipakita ang usad ng konstruksyon. Pare-pareho lang umano ang mga litratong ginamit sa magkaibang progress billing na ginawang batayan sa pagbayad sa SunWest. May mga posible rin umanong pinekeng sertifikasyon ng ilang opisyal ng DPWH na posible umanong nakipagsabwatan sa mga opisyal ng SunWest para mailusot ang bayad sa proyekto. Bukod kay Co, inirekomenda rin ng ICI na kasuhan ng Ombudsman si Engineer Gerald Pacanan, dating Regional Director ng DPWH Mimaropa na nakakasakop sa Oriental Mindoro, pati ng 2 regional directors doon na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr. at 9 na iba pang opisyal ng DPWH. Damay din sa rekomendasyon ng ICI si Aderma Angeli Alcazar, ang presidente at chairman of the Board of Directors ng SunWest, pati na ang 4 na miyembro ng Board of Directors nito. Ang ICI nga, gaya po sa parating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Hindi po basta-basta kaming nagre-rely o umaasa sa mga single testimony o sa isang affidavit po lamang. Sabi ng ICI, ipapatawag nila si Co at ang iba pang posibleng sangkot. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.